si Father Darwin Gitgano. Palakpakan nato si Father Darwin. Okay, mayong gabi na itong tanan. God is good. All the time. Abag ulang na human ang dialogue ni Bahinting og ni Pastor Bahinting og ni Brad Kaloy. Unya, mura po siya nakapabor ba kay dama siya mga new term. Koinos og akatartos. Ato ni sundan. Kay ang ginluas Ginoo di lang ang koinos. Apil na ang akatartos. Okay, basahon na to ha. Oh, klaro kay ni. Atong sundan siya. Kay ang giingon sa to Ginoo ni San Pedro ato balikan. Ato sundan niya ito pinangga kay nagtuo siya wa na to sundi ba? No? Ningon ang atong unang Santo Papa kay mangibalik-balik god nga ang inyong unang Santo Papa wa mo ka og baboy, nya kamo pertig ka og baboy. Mo na nga ayaw na ninyo hunaa nga si San Pedro una yung Santo Papa kay wa mo mutuman. Okay. Atong basahon nya ang yang term kaganina napoy sa term nga bruma, no? Dili na bro mama no. Pero sundan nato na siya. Kay kung di nato ni sundan, nagtuo ta nga sakto jud kay Bahinting. Kay pangutana ang ato gisundan siya sa uno Acts of the Apostle chapter 10 verse 14. Kay duha ka term ni. Una, koinos. Unsa to ikaduha? Akatartos. Kamo kuno be? Mo ni new term na to ha. Kaya to ni sundan. Koinos og akatartos. Matud pa niya, ang koinos kuno gihinluan. Why apil ang akatartos? Kaya apil kunong baboy dito sa akatartos. Okay, sundan na to. Ato pinangga nga igsuon. Unsa may gisulti ni San Pedro? May ni kay doon na tayo new terms, no? Pasalamat ang Bahinting, no? Ato yun ning sundan. Mao nahibaw ba siya unsa ni nominative case ba ni ato ni sundan kay maayo man is Greek. Karon taon, no? Genitive case ba ni, vocative case ba ni? Okay. Why problema? So, karon unsa man ang pangutana ni San Pedro? Ato basahon na Acts of the Apostle chapter 10 verse 14. I have never eaten anything koinos or akatartos. Duha yung pagutana. Pero sa may tubag sa Ginoo, ayaw lagi isipa nga hugaw ang gihinluan nas Ginoo. Ang gihinluas Ginoo di lang ang koinos. Apil na ang akatartos. Kay ang tubag sa Ginoo, duha jud ang iyang gihinluan. O gani, arita sa komentary mga kaigsunan. Kaya itong palawman pa jud. Kaya di na to pasaw pag-adlaw, kaya mga terminology, murag nakalamang siya kung di na to sundan. Amen? Muna ang koinos mga igsuon, atong basahon ha, ang kalainan sa koinos o sa akatartos. O yung sa totondo ka term? Yes, paminaw ba yung akatartos. No. Muna ang deeper theological contrast. Ato ni sundan siya. E kung di na to sundan, mura pug sakto. Ningon siya, ang gihinluas Ginoo, Brad Kaloy, ang koinos ra. Nagyama-yama yun siya. Yang pangutana ni Pedro, wa pa ko kaon og koinos og akatartos. Nga hugaw na. Pero sa may tubas Ginoo, ayaw isipa, basahon na to ha. Okay. Acts of the Apostle. Munang ato yun yung tagod-taguron ng argumento sa itong pinangga parang dili magpadayon ba? Kaya lisod kay magpadayon, oy. No? Hantod karon pipila lang kay ang membro, munang samot ng ato ni sundan. Atong basahon na, duha ang pangutana ni San Pedro. Ginoo wa po kakaon og mahugaw. Unsa nang mahugaw? Og dili balaan, koinos, og akatartos. Ingon po sa Bahinting, wa may labot ang akatartos. Ang pangutana karon, kini bang unclean food, asa man na
nabilong sa koinos o sa akartartos. Atong basahon. Okay. Atong basahon diri sa theological distinction of contrast nining duha ka term mga igsoon nga gigamit pag-ayo sa tong pinangga. Okay. Koinos, often human defiled cultural, religious boundaries can be consecrated or made holy. Maybe neutral, just not set apart. Unsay padayon ani? Unclean food. Romans chapter 14, Acts chapter 10. So diri man kaigsunan makita nato nga appeal di ay sa koinos ang unclean food. Nakaron, kining akatartos sa mga Hudyo di ay more refer ni sa unclean spirits. Atong basahon ha. Okay. Mao ni siya ang distinction mga igsoon. Ato lang basahon og dugang parang mapalawman jud nanto. Kay kung di nato ni palawman, okay. Example to illustrate the difference between koinos and akatartos. So ang topic nato ron, usa to? Koinos. Pasalamat ang bayinting. Papaka na to sa bayinting. Nakaron, unsa man ning koinos? Peter's vision in Acts chapter 10 were animals previously considered koinos. Kinsa day koinos? Animals. He considered as koinos. Animals previously considered koinos. Di ta mo tuo nga mingon siya, why appeal ang baboy ha? Ang baboy animals dili. Kung di na to sundan, mura pug saktos by inting. Mura to sundan yun eh. Okay. Common and clean are declared clean by God. Nabalik ko na to ha. Where animals, okay. Ato ding hinahinayon. Koinos, Peter's vision, yung sa teksto dire, in Acts chapter 10, where animals, kinsay gi-highlight din subject matter, the koinos, the animals, previously considered, ano sa to? Previously, ato ning Bisayon, gi-consider nila, nga koinos. Ngayon siya nga, akatartos raha, way abil ng pig sa koinos. Yan, saan man na to? Makunot siya ka na kubenting. No? Koinot. No? Are declared by God clean. Atong pakpakan ng Ginoo, apil ang animal. Anong di man mo apil? Nga apil man. Basin ni referensya. They emphasize on breaking down barriers between clean and unclean, common and holy. At akatartos, mo na yung ikuan, often used for unclean spirits or sinfulness, emphasizing, ang akatartos di ay, oftenly. Ang sabi na oftenly, kanunay gigamit, referado sa mga yawa. Uy, nasabtan. Okay, padayon. Emphasizing moral and spiritual impurity rather than just ritual status. Going beyond sa ritual status, matong ceremonial law. So kung mahigmo tag-akartartos, pag mention tag-akartartos, oftenly used to evil spirits, gipangyawaan. Ngunang pag-abot ni Kristo karon, kining gipangyawaan, gihinluan na, pinaagi sa ministry of deliverance and exorcism. Muna nga, atong sundan jud. Kay kung di nato ni sundan, mura po gusto. Ang pangutana ni Pedro, balik ta, Acts chapter 10 verse 14, wa pa ko kakaon og hugaw duha. Koinos or akatartos. Kay ang akatartos, unclean. Ang koinos, common. No? Common sa itong paghipangaon sa mga hintil o dili. So, related na siya. Pero, kung sa ito pagsigino, ayaw isipa ang gihinluan sa Ginoo nga hugaw.
Sa ato pa, dili lang ang koinos yang ginluan. Apina ang mga gipangyawaan. Pinaagi sa ministry of exorcism and deliverance. So muna matakdo na to. Unclean spirits, unclean food. Dili lang ang mga gipangyawaan, ang iyang ginluan, apil na pod ang mga unclean food. Koinos. Animals. Klaro kayo na ha? Wala nga, ato pinangga ng igsuon, ato yung sundan. Ningon po siya bruma. Karon ito sa bruma. Nakaroon, kining bruma makiksunan. About, kuha din siya action word. To eat. Verb. No? Bruma. Nakaroon, ang gigamit din ni 1 Corinto 8:8. Litra jud, litra por litra jud. Ang gigamit ni Riba Inting, bruma. Riba Inting, paminaw na, bruma na ba ka, no? Food will not commend us to God. Ang saan ning food? Bruma. So, klaro kayo. Sa 1 Corinto 8:8, dili ni mga makapaduol na to sa Ginoo ang pagkaon. Bruma, mo na yung gigamit. Kaganina. Kaya nga naman, ang langit di ay, dili about kaon o inom. Ato basahon ko ding bala ang kasulatan makigsunan. Roma, Kapitulo 14. So balik ko na ko ha, ang duha na to ka-term, koinos. Usa tong usa? Akatartos. Ang pangutana, nagigamit ni Pedro duha. Dili lang koinos. Apil ng akatartos. Ganong di man i-apil ang akatartos, nga apil mas pangutana ni Pedro. Kaya kung wa pa ito gi-apil, saktos ba inting? Nga gi-apil man, perting sayo pa. Kiina sayo pan yun. Nga karon Roma 14:17. Paminaw mo ha ito ng hinayon, munang ayaw mo kaguol o bukaon mo baboy. Ayaw mo pagtuon ni bay inting. Kaya gihinluan na sa Ginoo. Kinsa itong tuhuan nga gihinluan na si bay inting, nga di Ginoo o ang Ginoo. Nga labaw pang bay inting, labaw pang Brother Darwin. Atong papakan ng Ginoo nga naghinlo sa itong mga baboy. Unya unsa man ni na iisif naman itong mga baboy. Okay. Nalipay sa bay inting ini. Roma 14:17. Ilista ninyo. Roma 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Dito sa langit, why basihayin ni kaon di ay. Nyas may inting, di may imperno magunuta. Nya sa Roma 14:17, dito sa rias langit, wa nanay, kananay, wa nay imnanay. Why apil ang kaon, why apil ang inom dito. Nya anong gi-apil man niya? Wa sa doon niyo mabasa sa Roma 14:17. Amen. God is good. Mo nang kaon magbaboy ilang balabi. Colosas 2:16-17. Ikaduhang teksto, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink. Unsa kuno? Ayaw pagtugot gaduday mo hukom kanimo sa imong gikaon ug sa imong giinom. Tanaos ba inting? Sige hukom na to. Sa atong baboy nga gikaon. Gipadlog ning San Pablo. Inting ay nagsighukom-hukom diha. Tiklaro kayong bala ang kasulatan mga kaigsunan. These are shadow of the things to come. The reality, however, is found in Jesus Christ. Si Kristo na di ay ang muhukom na to. Dili si bayinting. Dili ang mga Hudyo. Amen? Wala mo yung bayinting, may imperno mo ka og baboy, kaon mo oy. Nga naman, gawas ang Ginoo may mingon. O sa inting mingon, di ta mo tuo. Yadugang pa, si Kristo mismo mingon sa Mark chapter, kay si Kristo may katapusan na to, unsa may gisulti ni Kristo? Mark chapter 7:18-20, nothing that enters a person from his mouth, from the outside, can defile them. Nga makahugaw nila. Wa na makahugaw na to. Kung ato ng panalanginan, mahimo na ng balaan. Amen? Kuya lang nis ba, inting basig wa ni panalangin, bisag di baboy hugaw gyapon. Kiwaan panalangin eh. So ang pagkaon ni atong gipanalanginan, mahimo ng balaan mga kaigsunan. Unya, kaganina,
Si Mr. Panglaw, no? Ato ning invite us ba yunting, no? Kaganina, nag-dialogue sila si Brad Brad Alan o si Brad Butlay o si si Pastor Anides about secret images, mga kaigsunan. Mo ni kulang sa mga pinangga na itong mga igsuon. Wa sila ka hibaw sa term, wa sila kalainan ba? Why logic of distinction sa veneration o sa adoration. Kaya kini ding veneration, sa Greek ini, proskinesis, which honors what the image represents. So pwede ta mutahod sa larawan ni Kristo, sa larawan ni Mama Mary, dili ingon nga Dios. No? Unsa na? Which honors what the image represents. Kinsa day atong gipasidunggan ana? Dili ang imahe ni San Vicente Ferrer. Dili ang imahe ni San Isidro Labrador. Dili kada ang imahe ni Kristo. Kundili ang girepresentahan ni ana nga mao si Kristo mismo. Di ba? Wa man sila distinction sa term veneration o adoration. Tanan, worship man ilaha. Kada ding adoration, it is given to God alone. Way makatubong ana. Unsa nang adoration? Gihatag ra nas Ginoo, way makatupong ana. Kadang mga paghatag natog veneration sa larawan sa mga santos, larawan sa Ginoo gani, veneration tawag ana, dili na siya adoration. Kaya adoration is to worship God alone, the highest form of worship. Way makatupong ana. O klaro na natong mga Katoliko. Pero sa dihang niadto sila sa laing pagtuo, nga gikan pas Katoliko, wa pud sila klaro. Mao na nga why distinction? Oh, tanang toothpaste Colgate. Tanan bagong toothpaste Colgate. Nya tanan pong motor Honda. Kadaghan tang motor Wa sila'y logic of distinction. Mao na nga ni ata din ni karon aron mapasabot na to sila. Nga sa Katoliko di ay dunay two kinds of worship. Veneration to honor the sacred images. Dili kay ang ilang image may itong giunuran, kundi ang the one who represented it. Na karon kay ang Council of Nicaea sa tuig 787, so dugayan na din, no? Naghatag ng distinction, ana. Nangtod karon nagdebate ka punta. Kaya ano man, wala sila kibaw ini. Honor given to the image passes to the prototype. Matud pa ni Saint Basil the Great. O gi-quote ni sa Nicene Council of Nicaea. Kung sa gingon ni Saint Basil the Great, honor given to the image, sacred images, passes to the prototype. Asa day? Ngadto sa nagrepresent ni ini nga mao ang mga santos. Maong larawan ni Senyor Santo Niño, nagpresent ni ini mao si Kristo. Nya dugang pa, daghan kaayong mga usahay god ang ilang pagluhod, pagsimba na isip Dios. Kadaghang ni luhod diha nga wa isipa nga Dios. Sama sa Ark of the Covenant. 2 Samuel chapter 6 verse 14. Nga kneeling before the sacred sign. Kneeling before the sacred sign. Lapaw bas kneeling kay hapa man. No? Nga atubangan sa altar sa Ginoo. Nang hapa sila, dili man na Ginoo. Yan delikado ani kay muluhod ra pa sila ug simba atubangan sa bungbong. Yang doon ay mula ba'y tiki, ana? Tiki po ilang gisimba. Yan ay mula ba'y kuan, tuko. No. Tuko po gisimba, kaya asa kung ka makatubang, tuwa ka simba. Pagkalayo, why logic mga kaigsunan? Oh. Unya, doon na dahi, muni, angay na tong hibawaan mga kaigsunan, nga pinaka-importante,
ang ato ding intention matters. Ang intention nato nganong niluhod ta. Example, mga kaigsunan. If the act treats the object as divine, that worship and potentially idolatry. Kung ang imong pagluhod, giisip nimo ang larawan ni Senyor San Tuninyo nga mo'y Diyos nimo, ang larawan mo'y Diyos, dili ang nagrepresentar, idolatry na siya. Pero doon na ba'y Katoliko, nang ingon na to, ang larawan ni Jesus, ang larawan ni Senyor Santo Niño, Diyos na mo? Wala. Larawan na sa Diyos, pero dili na siya Diyos. Amen? Kung doon na Katoliko, nga niya din ni karon, muluhod niya atong isipon ang larawan ni Senyor San Roque, nga atong Diyos, mana, idolatry na siya. Nga kamo, Katoliko man mo. Inigluhod ninyo sa larawan ni Senyor ni Mama Mary. Inyo nang giisip si Mary nga Diyos. Tubag! Dili idolatry. Kaya kung imong basahon ang Isayas, 17 man suro na, ningon siya naghimo siya larawan, o niatubang siya larawan, o mingon siya, ikaw mao ako Diyos. Sa ito pang larawan, iyang giisip ka Diyos. Kinsa mang Katolikong butan karon nga nag-isip sa itong mga sagradong larawan ni Diyos. Wa! Now, if it points your heart to God, it's veneration. Kung muluhod ta sa tubangan sa mga santos, unya, it points your heart to God. Sampo, nagluhod ta sa larawan ni Maria. Unya, nagpunting na sa Ginoo. It is not idolatry. It is called veneration. Okay? Unya, usasad sa pinaka-importante, mga kaigsunan, nga angay tang mahibaw. Intention matters. Example, kung mo-venerate ka sa larawan sa mga santos, am I honoring God through this image or this person sa santos? Sa diyang magpista ta ni Senyor San Roque, San Vicente Ferrer, sa atong pagpista na pasidugan ba Ginoo? Kung napasidugan ang Ginoo, therefore, it is veneration. It is not idolatry. Kaya ang atong pasidugan, dili man kay ang maong tao lang, kundi ang Diyos. Do I believe the power is from God, not from the object? Kung pananglitan mo, siga hikap-hikap sa larawan sa Malabirhen. Kaya ay mong gituhuan ng gahom gikan sa larawan. Idolatry na. Pero kung naghikap di mo sa larawan ni Santa Maria, sa itong mahal nga Birhen Maria, nga ang gahom gikan sa Ginoo dili sa larawan, it is veneration, mga igsoon. So, ang intention matters, mga igsoon. Sunod, nga pangutana, is this deepening my faith or distracting me from it? Kung makatubang kong mga sagradong larawan, nakapalaom ba ni sa kong pagtuo? O na nga, ato gigamit ang mga sagradong larawan. Kay sagrado guni, simbahan guni, sagrado pod nga mga sacred signs. Kung may sacred signs, maaan og laing bay. Labay niya, di ka ni budigag kupras, no? So di maaag laing bay, no? Veneration is healthy when it leads to deeper faith, deeper prayer, humility, and reverence for God. Not magical thinking. Wala yung itong i-consider, no? Yan, naghikap na ito sa mga larawan, mga relics, wala kung magical imong thinking, muna, pagan mentality ta. Muna, lead us to idolatry. Muna, kalainan sa mga anting-antingan. Muna, kalainan sa mga orasyonan. Muna nga, naka-unique sa ato, kay, kung naantay knowledge, ma-distinguish na to ang veneration to adoration. Muna nga, kung nasabtan na nila makaigsunan, di na sila magbalik-balik unta. Muna atong kining likayan. Avoid these common pitfalls. Superstition. Treating secret things like charms or magical objects. Usahay, kinetong cross, kung imo na nang himuong anting-anting, daghang na bang nang himo ana, superstitious belief na siya. Dili na pwede. O niya, idolatry, giving ultimate devotion to created things, even a saint or image.
pwede di ay, nga ang image sa mga santos, pwede di mong mahimong idolatry. Kung imo na siyang isipon, nga diha dagikan ang gahom sa pag-ayo sa masakiton, sa pagbuhat o mga milagro. No? So, ang atong gibuhat makigsunan, biblical, theological, historical, kay mga santos naghimo na mag-veneration sa mga sacred images, wa pa ganita, moabot din sa kalibutan. Historical, ang uban, ito nga pinangga, biblical ra, with their own interpretation. Mo nang dako kaayo og theological gap between Protestantism and Catholicism. Kaya kita, kumplito man. Biblical, historical, scientifical, and theological. Patristic fathers nato, mga church fathers. Hindi mabangbang, mga kaiksunan. So, daghang salamat sa inyong pagpamati.